Akala ni Marco, ordinaryong gabi lang iyon, ngunit sa dilim ng kanyang kwarto may ibang bagay na matagal nang nakamasid sa kanya. May narinig siyang bulong. Mahinang ngunit malina. Ang laruan, kusang gumagalaw, parang may kamay na hindi nakikita na humihila mula sa kadiliman. May babaeng nakatayo sa labas ng bintana, ngunit imposible yun dahil nasa ikalawang palapag ang kanyang silid. At nang makita niya ang mukha nito, doon niya naalala ang kasalanan na pilit niyang kinalimutan. Siya pala ang dahilan ng pagkamatay ng matandang babae. Isang pagkakamaling hindi na niya mababawi. Kinabukasan, wala na si Marco. Ngunit tuwing gabi, may batang umiiyak sa bintana at may aninong nakatingin mula sa dilim. Akala ng lahat nawawala si Marco, ngunit ang totoo na iwan siya sa pagitan ng mundo ng buhay at ng mga patay. At muli, nagpakita ang babaeng matagal nang naghihintay sa kanya. Ngunit hindi pala siya ang tunay na kalaban. May mas masama pang nilalang na matagal nang naghahanap ng kaluluwa. Isang nilalang mula sa kadiliman na ngayon ay gusto si Marco. Tumakbo siya, ngunit saan man siya pumunta, sinusundan siya ng dilim. Hindi pala siya ang kaaway, siya pala ang babala. May pagkakataon pa siyang makabalik, ngunit may kapalit.